Natunaw ang pag-asa ni Celeste, kasabay ng pait ng disinfectant sa hanging nilalanghap niya. Kumurap siya, pilit pinipigilan ang luha habang nakatitig sa doktor na may malalim na kunot noo. Ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay parang matatalim na kutsilyong sumasaksak sa puso niya. Celeste, kailangan na ng nanay mo ng agarang operasyon. Kumalat na ang sakit. Narinig niya ang huling mga salita, ngunit tila huminto ang mundo niya. Operasyon. Mahal. Paulit-ulit na salita sa isip niya. Nanay niya. Ang nanay niyang nag-iisang pamilya niya. Ang nanay niyang sumbungan niya, sandalan at kaibigan. Hindi niya kayang mawala ito. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ang inabot na papeles ng doktor. Ang tinantyang halaga sa papel ay parang multo na bumuong malaking pader sa harapan niya. Impossible. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Kahit pagsama-samahin ang lahat ng naitatabi niya sa buong buhay niya, hindi ito sasapat sa kahit kalahati. Huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili. Kailangan niyang maging matatag para sa nanay niya. Sige po, Doth. Gagawin ko po ang lahat, halos pabulong na sagot niya, kahit pa ang bawat salita ay parang bakal na bumibigat sa lalamunan niya. Isang linggo ang lumipas, ngunit tila isang dekada ang lumipas. Halos wala siyang tulog, ang utak niya ay walang humpay sa pag-iisip kung paano makakahanap ng solusyon. Nakakulong siya sa isang bangungot ng kawalan ng pera at paparating na kamatayan. Ang bawat pag-ubo ng nanay niya ay parang martilyong humahampas sa dibdib niya. Hanggang sa isang hapon, habang naglalakad siya sa mainit na kalye, isang lumang kaibigan ang nakasalubong niya, si Aling Minda. Sa awa sa kanyang sitwasyon, inilahad ni Aling Minda ang isang oportunidad na kailanman ay hindi niya naisip. Sel, may kakilala ako. Kailangan nila ng magdadala ng anak. Mayaman sila. Sobrang yaman. Nag-alinlangan siya. Ang ideya ay kakaiba, hindi katanggap-tanggap sa umpisa. Ngunit ang bawat sulyap sa nanay niyang naghihirap sa banig ng karamdaman ay nagtutulak sa kanya sa gilid ng bangin. Ang desperasyon ang naging kasama niya. Kung ito ang huling paraan para mailigtas ang nanay niya, gagawin niya. Kahit pa ang kapalit ay ang sarili niyang kaluluwa. Umaga ng sumunod na araw, nasa loob na siya ng isang mamahaling building sa Ayala. Ang bawat hakbang niya ay parang lumulubog sa napakamahal na karpet. Ang lahat na nakikita niya ay kumikinang, malayo sa mundo niya. Pinatunog niya ang sariling mga daliri, pilit pinapakalma ang mabilis na tibok ng puso. Hindi ito ang unang beses na nakakita siya ng yaman, ngunit ito ang unang beses na naramdaman niya ang napakalaking agwat sa pagitan nila. Ang opisina ni Atty. Ricardo Cardo Reyes ay malaki at malamig. Nakaupo siya sa isang leather couch, pakiramdam niya inapakaliit niya. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki. Matangkad. Matipuno. Ang aura niya ay nagbigay ng kaba sa kanyang dibdib. Siya si Armand Hidalgo. Hindi ito ngumiti. Hindi ito tumingin ng matagal sa kanya. Ang mga mata nito ay nanlalamig, tila sinusuri ang isang bagay, hindi isang tao. Naupo ito sa tapat niya, at ang bawat kilos nito ay nagpaparamdam ng kapangyarihan. Enneth Ramirez, simulang sabi ni Atty. Cardo, ang boses ay seryoso, ito si Armando Hidalgo, ang magiging ama ng mga anak na ipagbubuntis mo. Tumango lang si Armando, walang anumang ekspresyon sa mukha. Wala siyang makitang anuman, awa, kuryosidad, o kahit bahagyang pagkilala. Para siyang isang gamit, isang kagamitan para makamit ang layunin nito. Inilatag ni Atty. Cardo ang mga papeles sa lamesa. Makakapal. Punong-puno ng mga legal na termino na halos hindi niya maintindihan. Isang kontrata. Isang kasunduan sa pagitan ng dalawang mundo. Nailatag na namin ang lahat ng detalye, Gina Ramirez. Ang halaga ng serbisyo mo, ang mga obligasyon mo, at ang mga karapatan ni Eng Hidalgo. Basahin mong mabuti. Pinilit niyang basahin, ngunit ang bawat salita ay nagiging malabo sa kanyang paningin. Ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa isang bagay, ang halagang nakasaad. Sapat ito para sa operasyon ng nanay niya. Sapat para sa gamot. Sapat para mabuhay sila ng tahimik, malayo sa hirap. Pagkapanganak mo sa bata o mga bata, patuloy ni Atty. Cardo, lubos ka nang aalis sa buhay ni Eng Hidalgo at ng mga bata.
Walang anumang karapatan. Walang anumang pag-angkin. Naramdaman niya ang lamig sa buong katawan niya. Walang karapatan. Walang pag-angkin. Para itong kontrata na binibili ang kanyang pagkatao, ang kanyang pagiging ina. Isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang unti-unting namamatay. Tumingin siya kay Armando. Ang lalaking ito, na parang hari sa kanyang trono, ay nakatingin lang sa bintana, tila bored na bored. Hindi niya makita ang anino ng pag-aalala, ang pag-asa sa magiging anak. Para lang itong transaksyon sa negosyo. Napaigtad siya ng itulak ni Atty. Cardo ang isang ballpen sa kanyang harapan. Handa ka na bang pumirma, G. Ramirez? Huminga siya ng malalim. Naramdaman niya ang bigat ng desisyon. Ito ba ang magliligtas sa nanay niya, o ang maglilibing sa kanyang kaluluwa? Dahan-dahan niyang kinuha ang ballpen. Nanginginig ang kamay niya. Ang panulat ay parang batong nagbigay ng mabigat na marka. Isinulat niya ang kanyang pangalan, Celeste Ramirez. Bawat letra ay parang pag-ukit ng isang sumpa. Hindi para sa iba, kundi para sa sarili niya. Nang matapos, isinara ni Atty. Cardo ang kontrata. Nakita niya ang isang bahagyang pagkunot noon ni Armando, bago ito muling bumalik sa kanyang malamig na ekspresyon. Tumayo si Armando walang pasabi. Binuksan niya ang kanyang pitaka at inilabas ang isang sako ng pera. Hindi niya ito inabot sa kanya. Itinapon niya ito sa mesa sa harap ni Atty. Cardo, na tila nagbabayad sa isang waiter. Ayusin mo, Cardo, sabi niya, ang boses ay malalim at walang emosyon. Pagkatapos ay lumabas ito ng opisina, hindi man lang siya nilingon. Iniwan siyang nakaupo doon, nanginginig ang mga kamay. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay, kasabay ng pait ng disinfectant at lamig ng opisina. Ang halagang nakasulat sa kontrata ay nagbigay ng pag-asa, ngunit ang paraan ng pagkuha nito ay nag-iwan ng malalim na sugat. Sa labas, ang araw ay sumisikat ng maliwanag, ngunit para kay Celeste, tila gabi ang bumalot sa kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang hawak na tseke, ang pag-asa para sa nanay niya ay sinamahan ng tanong, ilang piraso ba ng kanyang puso ang kailangan niyang isuko para lang mabuhay? Sa mga sumunod na linggo, naging parang robot si Celeste. Ang bawat araw ay may schedule, pagbisita sa doktor, mga gamot na iinumin, at ang pinakaimportanteng bahagi, ang paghahanda ng kanyang katawan para sa proseso ng in vitro fertilization, Pakiramdam niya, hindi siya isang tao na may damdamin, kundi isang lalagyan na hinahanda para sa isang napakahalagang proyekto. Sa bawat tusok ng karayom, sa bawat pag-inom ng gamot, ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng nanay niya. Ang operasyon ay matagumpay salamat sa pera ni Armando. Nakahinga siya ng maluwag kahit pa ang bawat paghinga ay may kasamang bigat sa dibdib. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Kailangan pa ring magpagaling ng nanay niya at kailangan niyang panindigan ang kontrata. Ito ang dahilan kung bakit niya tiniis ang lahat. Dumating ang araw ng embryo transfer. Nakahiga siya sa malamig na kama ng klinika, nakatingin sa kisame. Ang mga ilaw ay masyadong maliwanag at ang bawat ingay ay parang dagundong sa kanyang tainga. Naroon ang doktor, ang mga nurse at ang mga instrumentong medikal. Pero wala si Armando. Gaya ng inaasahan. Naramdaman niya ang bahagyang kirot sa kanyang sinapupunan. Isang saglit lang. At pagkatapos wala na. Tila isang binhi ang inihasik sa tuyong lupa, umaasa na ito'y tutubo at mamumunga. Pero para sa kanya, hindi ito basta binhi. Ito ay binhi ng pag-asa para sa pamilya niya, ngunit binhi rin ng pighati para sa kanyang sarili. Sa mga sumunod na araw at linggo, naging mas maingat siya sa bawat galaw. Bawat pagkain, bawat paglalakad, lahat ay para sa mga maliliit na buhay na posibleng lumalaki sa kanyang tiyan. Ang kanyang tiyan, na dating payat, ay nagsimulang bilugin ng unti-unti. Isang umaga, sa kanyang regular na check-up, nakita niya ang imahe sa ultrasound. 2 maliliit na tuldok. 2 tibok ng puso. Hindi isa, kundi 2. Kambal! Napaiyak siya. Halo-halong emosyon ang bumalot sa kanya, pagkabigla, tuwa at takot. 2. Nangangahulugan ito na mas malaki ang magiging ganti sa kanyang paghihirap. Ngunit nangangahulugan din ito na 2 buhay ang kanyang kinakailangang pakawalan pagkatapos. Pinunasan niya ang kanyang luha.
Kailangan niyang maging malakas. Para sa kanila. Para sa nanay niya. Sa sumunod na buwan, ang kanyang pagbubuntis ay naging mas kapansin-pansin. Ang mga damit niya ay nagsimulang sumikit. Ang mga umaga niya ay sinasalubong ng pagduduwal. Pero masaya siya. Kakaiba man pakinggan, ngunit sa bawat sipa ng mga sanggol sa kanyang tiyan, nararamdaman niya ang kakaibang koneksyon. Sila ang kanyang mga baby, kahit papansamantala lang. Naisip niya si Armando. Sa lahat ng kanyang mga check-up, hindi man lang niya ito nakita. Ni isang tawag, ni isang text, wala. Ang lahat ng komunikasyon ay sa pamamagitan ni Atty. Cardo. Ito ang nagpapaalala sa kanya na ito ay isang transaksyon lang. Isang negosyo. Isang araw, habang papalabas siya sa klinika pagkatapos ng check-up, nagulat siya nang makita si Armando sa waiting area. Nakaupo ito sa isang sulok, nakapikit ang mga mata, tila napapagod. May suot itong mamahaling suit, ngunit baka sa mukha nito ang pagod. Siguro, marami itong trabaho sa kumpanya. Napakagat siya sa kanyang labi. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Lalapit ba siya? Hihintayin ba niyang makita siya nito? Bago pa siya makapagdesisyon, tumayo si Armando at lumakad patungo sa receptionist. Narinig niya ang boses nito, malamig at otoritatibo. Kumusta ang project? May update na ba sa akin? Walang personal na tawag. Walang pagbanggit sa kanyang pangalan. Walang pagbanggit sa mga bata. Ang mga sanggol sa kanyang sinapupunan ay isa lamang key project. Naramdaman niya ang isang matalim na kirot sa kanyang puso. Ito ang katotohanan. Ito ang kanyang pinasok. Naglakad siya palayo ng tahimik, pilit pinipigilan ang pagluha. Hindi siya dapat maging emosyonal. Hindi ito ang oras para maramdaman ang mga bagay na ito. Ang nanay niya ang kailangan niya. Ang pera ang kailangan niya. Sa bahay, kahit may sakit, sinikap pa rin ng nanay Nena na alagaan si Celeste. Anak, bakit ka nagpapayat? Tanong nito habang hinihimas ang likod niya. Saan ka ba galing araw-araw? Nagsinungaling si Celeste. Ayaw niyang mag-alala ang nanay niya. Nagtrabaho po ako, Nay. Extra income lang po. Ang bawat kasinungalingan ay nagbigay ng bigat sa kanyang kaluluwa. Ngunit ano pa ang magagawa niya? Ito ang tanging paraan. Isang gabi, habang nakahiga siya, hinawakan niya ang kanyang tiyan. Naramdaman niya ang banayad na paggalaw sa loob. Ang mga bata. Sila ang tanging kumonekta sa kanya sa mundong ito, bukod sa nanay niya. Pinikit niya ang kanyang mga mata at inimagine ang kanilang mga mukha. Mukha kaya sila ni Armando? O magiging kamukha niya? Inabot niya ang lumang album ng pamilya. Nakita niya ang larawan ng nanay niya noong bata pa, masigla at nakangiti. Naalala niya ang mga pangarap niya dati, ang magkaroon ng sariling pamilya, isang bahay na puno ng pagmamahal at tawanan. Ngunit ngayon, ang lahat ng pangarap na iyon ay tila malayo at imposible. Ang tanging pangarap niya ngayon ay ang mailigtas ang nanay niya at magawa ang kanyang obligasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit at pagdaramdam, may maliit na butil ng pag-asa sa kanyang dibdib. Sa bawat paggalaw ng mga bata, sa bawat pagtibok ng kanilang mga puso, nararamdaman niya ang buhay. At ang buhay na iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari pagkatapos. Pero sa ngayon, sila ang tanging pag-asa niya. Sa sumunod na check-up, pinatawag ni Atty. Cardo si Armando para sa mahahalagang update. Hindi inaasahan, dumating si Armando. Sa loob ng klinik, ipinakita ng doktor ang ultrasound ng kambal. Elwick Hidalgo, Juneth Ramirez, ang mga sanggol ay lumalaki ng malusog. At sila po ay kambal. Dalawang lalaki. Nagkatinginan si Celeste at Armando. Si Celeste, gulat na gulat, habang si Armando ay nagulat din, ngunit mabilis itong bumalik sa kanyang walang emosyon na ekspresyon. Hindi niya ito tiningnan, tanging sa ultrasound lang. Magaling, sabi ni Armando, ang boses ay parang bumibili lang ng stock sa merkado. Napaka-epektibo ng proseso. Isang key magaling lamang. Isang key epektibo. Walang saya. Walang paghanga. Walang kahit anong senyales ng pagiging ama. Ang mga salitang iyon ay parang sampal kay Celeste. Ang mga sanggol na nasa kanyang tiyan ay hindi tao, kundi proyekto bilang.
Napayuko si Celeste. Ang tibok ng puso niya ay mabilis at hindi ito dahil sa kagalakan. Ito ay dahil sa lungkot. Paglabas ni Armando sa silid, muli itong hindi man lang lumingon sa kanya. Parang hindi siya naroroon. Habang papalabas si Celeste, narinig niya ang boses ni Armando na kausap si Atty. Cardo sa labas ng pintuan. Siguraduhin mong walang magiging problema, Cardo. Ayokong magkaroon ng anumang aberya sa planong ito. Mahalaga ang mga iyang bata para sa kinabukasan ng kumpanya. Naglakad papalayo si Celeste, bawat hakbang ay may kasamang kirot sa kanyang puso. Ang mga salita ni Armando ay umalinggaw sa kanyang isip. Mga bata. Kinabukasan ng kumpanya. Hindi aking mga anak. Hindi aking pamilya. Ang lahat ay tungkol sa negosyo. Ang lahat ay tungkol sa pera. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang tiisin ang sakit na ito. Ang pagiging ina ay isang pagmamahal, ngunit para kay Armando, ito ay isang kontrata lamang. Para kay Armando, ang mga buwan na lumipas ay tila mga pahina lamang sa isang business report. Ang T-proyekto ay umuusad ng maayos. Ang kambal ay lumalaki sa sinapupunan ni Celeste, at iyon lang ang mahalaga. Hindi niya naisip na kailangan niyang makipag-ugnayan ng direkta sa babae. Bakit pa? May kontrata sila. May legal team na humahawak nito. Ang emosyon ay para sa mga mahihina at siya, si Armando Hidalgo, ay hindi mahina. Ngunit mayroong kakaibang pakiramdam na unti-unting lumalabas sa kanyang kalooban. Paminsan-minsan, kapag nag-iisa siya sa malawak at tahimik na penthouse niya, sumasagi sa isip niya ang imahe ni Celeste. Ang kanyang mukha sa klinika may bahid ng lungkot. Ang paraan ng paghawak niya sa kanyang tiyan noong nakita niya ang ultrasound. Hindi niya maintindihan kung bakit. Siguro dahil responsibilidad niya ang mga bata. Iyon lang. Isang hapon, habang abala siya sa pagsusuri ng financial reports, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Doña Elena Hidalgo, ang kanyang tiyahin. Eleganting-elegante, may matikas na tindig, at laging may ngiti sa labi na halos hindi umaabot sa kanyang mga mata. Si Doña Elena ang tanging natitirang kamag-anak niya na malapit, mula nang pumanaw ang kanyang ina. Arman, anak, bati ni Doña Elena, ang boses ay parang musika. Abala ka na naman? Dapat ay nagpapahinga ka rin. Tumango lang si Armando. Alam niyang mayroon na namang agenda ang kanyang tiyahin. Laging ganoon. Naupo si Doña Elena sa sofa, sa tapat ng kanyang desk. Nabalitaan ko ang tungkol sa proyekto mo. Kambal, tama ba? Tita Elena, sagot ni Armando, walang gana. Lahat ay nasa track. Mumiti si Doña Elena, ngunit may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Magaling. Kailangan ng pamilya natin ng tagapagmana. Napakahalaga niyan. Pero Arman, lumapit ang boses nito, naging bahagyang pabulong, dapat ay maging maingat ka. Hindi mo kilala ang babaeng iyan. Kumunot ang noo ni Armando. Nasa ilalim siya ng kontrata, tita. Protektado ang lahat. Ang mga kontrata, Arman, ay papel lamang, patuloy ni Elena, ang boses ay may bahid ng pagdududa. Ang tao, lalo na ang mga desperado, ay may kakayahang gumawa ng mga bagay na hindi mo akalain. Naalala mo ba ang nangyari sa nanay mo? Nanigas si Armando. Ang pangalan ng kanyang ina. Isang sugat na hindi kailanman naghilom. Ang aksidente. Ang mga haka-haka. Kailangan mong tiyakin na walang anumang bahid sa kanyang pagkatao. May pera siya ngayon, pero ano ang gagawin niya sa pera na iyon? Sigurado ka bang hindi siya manghihimasok sa buhay ng mga bata? Patuloy ni Doña Elena, ang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya. Sa posisyon mo, Arman, hindi ka pwedeng magtiwala basta-basta. Ang mga salita ni Doña Elena ay parang lason na unti-unting kumalat sa isip ni Armando. May punto siya. Si Armando ay lumaki sa mundo kung saan ang tiwala ay isang kalakal na madaling ipagkanulo. Ang lahat na nakikita niya ay negosyo, transaksyon at kapangyarihan. Hindi pagmamahal. Kinagabihan, pinatawag ni Armando si Atty. Cardo. Cardo, gusto ko ng mas detalyadong background check kay Celeste Ramirez. Lahat. Pati na ang mga gastusin niya, ang mga taong nakakasalamuha niya. Nagulat si Atty. Cardo, ngunit tumango.
Masusunod, sir. Sa loob ng ilang araw, dumating ang mga papeles. Ang ulat ay naglalaman ng mga detalyadong impormasyon tungkol sa kahirapan ni Celeste, ang sakit ng kanyang ina, at ang kanyang pamilya. Lahat ay nagpapahiwatig ng kanyang desperasyon. Ngunit ang ulat na iyon ay mayroon ding mga maliliit na detalye na tila nagbibigay ng kakaibang pahiwatig. Mga insidenteng hindi malinaw, mga ugnayang hindi direkta. Hindi alam ni Armando, ngunit ang mga impormasyong iyon ay binago at dinagdagan ni Doña Elena sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon para lalong palakasin ang pagdududa niya kay Celeste. Nakita mo, Arman, sabi ni Doña Elena isang araw habang sinisipat ang mga papeles. Desperado ang babaeng iyan. Ang mga ganyang tao ay kayang gawin ang lahat para sa pera. Baka balikan ka pa niyan at angkinin ang mga anak mo. Hindi iyan malabong mangyari. Napaismid si Armando. Ang imahe ni Celeste na nakatayo sa harap niya sa klinika ay lumitaw sa kanyang isip. Ang kanyang determinasyon kahit na may bahid ng lungkot. Ngunit ang pagdududa ay mas malakas. Hindi niya pwedeng ipagsapalaran ang hinaharap ng kanyang pamilya at kumpanya. Naging mas maingat siya. Hindi na siya nagpunta sa mga check-up ni Celeste. Lahat ng komunikasyon ay sa pamamagitan ni Atty. Cardo. Ito ang kanyang depensa. Ito ang kanyang paraan para protektahan ang kanyang sarili mula sa anumang uri ng emosyonal na koneksyon na itinuturing niyang kahinaan. Isang gabi, habang nagtatrabaho siya sa opisina, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot pa rin. Hello? Hidalgo, isang boses ng babae ang narinig niya, mahina at may bahid ng takot. Kailangan mong maging maingat. May mga nagmamanipula sa iyo. Ang mga taong pinagkakatiwalaan mo. Kumunot ang noo ni Armando. Sino ka? Anong pinagsasabi mo? Hindi ko pwedeng sabihin kung sino ako, patuloy ng boses, nanginginig. Pero mayroong mas malalim na dahilan kung bakit kinailangan mong magkaroon ng anak. Hindi lang para sa kumpanya. At ang taong nasa likod nito ay mas malapit sa iyo, kaysa sa inaakala mo. Bago pa siya makasagot, narinig niya ang tunog ng pagputol ng tawag. Natulala si Armando. Sino iyon? Ano ang ibig sabihin ng mga sinabi niya? Sino ang nagmamanipula sa kanya? Naisip niya si Celeste. Siya ba? Posible kaya na may iba pang agenda si Celeste? Posible kaya na ito ang paraan niya para makakuha ng mas malaking bahagi sa kanyang kayamanan? Tiningnan niya ang kanyang cellphone. Ang unknown number na iyon ay tila naglagay ng isang buto ng pagdududa sa kanyang isip. Ngunit sa halip na isipin ang ibang tao, mas lalo siyang naging mapanuri kay Celeste. Ang mga babala ni Doña Elena ay biglang nagkaroon ng mas matinding kahulugan sa kanyang isip. Hindi niya alam na ang boses na iyon ay isang taong may konsensya, isa sa mga tauhan ni Doña Elena na hindi na makatiis sa mga kasamaan nito. Si Celeste, sa paningin ni Armando, ay naging mas malaking banta kaysa kailanman. Para kay Armando, ang araw na iyon ay dapat na isang araw ng tagumpay. Ang araw na dadalhin niya sa bahay ang mga tagapagmana ng Hidalgo Empire. Maayos ang lahat. Ang lahat ay nasa kontrata. Handang-handa na ang lahat. Ngunit ang araw ay nagtapos sa isang matalim na kirot ng pagkabigo at galit. Tumunog ang telepono niya at sa kabilang linya si Atty. Cardo, ang boses ay maihalong kaba. Sir, may problema po. Hindi po namin mahanap si Ramirez. Wala po siya sa ospital. Wala rin po ang mga bata. Nanigas si Armando. Ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom. Tila isang malaking pader ang gumuhong bigla sa harap niya. Hindi niya pinansin ang takot sa boses ni Cardo. Ang tanging nararamdaman niya ay pagkasuklam. Pinagtaksilan siya. Ginawa niya ang lahat para sundin ang kontrata, at ngayon ay pinaglaruan siya ng isang babaeng galing sa squatters area. Puntahan mo ang bahay niya. Hanapin mo siya. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo, sigaw niya, ang boses ay parang dagundong. Hindi niya pwedeng gawin ito sa akin. Agad siyang nagtungo sa ospital. Ang silid na inihanda para kay Celeste at sa kambal ay tahimik at walang laman. Ang mga baby crib ay walang nakahiga. Ang mga bulaklak sa vase ay nagsisimula ng malanta. Iba sa iniisip niyang maging. Dapat may tawanan dito.
May iyak, may buhay. Ngunit ang tanging naramdaman niya ay kawalan. Hindi ko alam, sir, sabi ng head nurse, nanginginig. Nanganak po siya ng maayos. Umaga nang lumabas siya. May mga nagsabi po na may sumundo sa kanya. Sino? Bakit hindi niyo ako tinawagan? Galit na sigaw niya. May sulat po siya, sabi ng nurse, at iniabot ang isang maliit na sobre. Sabi niya, ibigay raw po sa inyo. Ginamit ni Armando ang kanyang nanginginig na kamay para kunin ang sulat. Binuksan niya ito at nakita ang sulat kamay ni Celeste. N. Hidalgo. Paumanhin. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang ibigay sa inyo ang mga anak ko. Sila ay bahagi ko. Ang kanilang pagtibok ng puso ay tumibok sa loob ko. Hindi ko kayang pakawalan sila. Tanggapin ninyo ang aking paumanhin. Celeste. Hindi na niya binasa ang iba. Nilusot niya ang sulat sa kanyang kamay. Napakasimple. Isang dahilan na hindi niya maintindihan. Bakit? May pera na siya. Ang nanay niya ay ligtas na. Ano pa ang gusto niya? Bumalik siya sa kanyang kotse at nagmaneho ng mabilis, halos wala sa sarili. Pumunta siya sa penthouse niya, na dati kanlungan niya, ngunit ngayon ay naging isang malamig at walang laman na espasyo. Pumasok siya sa silid na inihanda niya para sa mga bata. Ang mga laruan ay bago pa, ang mga pader ay pininturahan ng asul. Ang lahat ay perpekto. Maliban sa isang bagay, walang mga bata. Napaupo siya sa sahig. Bigla, bumalik sa kanyang isip ang alaala ng pagkawala ng kanyang ina. Ang pakiramdam ng pag-iisa. Ang pakiramdam ng pagkawalan. Ang sakit sa kanyang puso ay hindi dahil sa pera o sa kahihiyan. Hindi. Ito ay isang bagay na mas malalim. Ito ay ang sakit ng isang ama na nawalan ng anak. Sa mga sumunod na araw, ang buong imperyo ni Armando ay naging isang makina para sa paghahanap. Ginawa niya ang lahat. Gumastos siya ng milyon-milyon. Kinontrata niya ang pinakamahusay na pribadong ahensya sa bansa. Ipinapagawa niya ang lahat sa kanyang mga tauhan. Ngunit ang puso niya ay nasa kabilang dako, ang kanyang isip ay walang humpay sa pag-iisip kung saan naroroon si Celeste at ang mga bata. Arman, sabi ni Doña Elena, ang boses ay maihalong pag-aalala, ngunit ang mga mata ay may kakaibang kinang. Bakit mo ito ginagawa? Hayaan mo na sila. Maghanap ka ng ibang paraan para magkaroon ng anak. Hindi, tita, matigas na sabi ni Armando, ang mga mata ay nanlalamig. Iyon ang mga anak ko. Aangkinin ko sila. Ang kanyang determinasyon ay hindi na tungkol sa pagmamay-ari. Hindi na ito tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa isang bagay na kailanman ay hindi niya inakala na mararamdaman niya, ang pagnanais na magkaroon ng pamilya. Ang pagnanais na mahalin. Sir, may update po kami, sabi ni Atty. Cardo sa telepono, ang boses ay may bahid ng pagtatagumpay. Nahanap namin ang pamilya ni Engle Ramirez. Ang nanay niya ay nasa probinsya na ngayon, sa isang lugar na tinatawag na Bukay. Mabilis na pinutol ni Armando ang tawag. Kinuha niya ang susi ng kotse. Hindi na siya nag-utos. Siya mismo ang pupunta. Pagkatapos ng ilang oras na pagmamaneho, natagpuan ni Armando ang sarili sa isang lugar na malayo sa kanyang mundo. Ang hangin ay malinis, ang kalye ay mabato, at ang mga bahay ay gawa sa simpleng material. Ito ang mundo ni Celeste. Sumunod siya sa direksyong ibinigay sa kanya, at natagpuan niya ang isang maliit na bahay na may ilang baka at manok sa labas. Nag-alinlangan siya, ngunit pumasok pa rin. Sa loob, naroon si Nanay Nena, nakasalukuyang nagpapagaling, nakaupo sa isang silya. Tumambad sa kanya ang isang mas matandang babae, may magaspang na kamay ngunit may ngiti sa labi. Ang mga mata nito ay maihalong pag-aalala. Sino ka, iho? Tanong ng matandang babae. Ako po si Armando Hidalgo, sagot ni Armando, ang boses ay may bahid ng hiya. Hinihahanap ko po si Celeste. Nanigas ang matandang babae. Napansin niya ang pagbabago sa mukha nito. Wala siya dito. Umuwi na siya sa probinsya niya, sabi nito, at may kakaibang pagtatago sa kanyang boses. Nagpatuloy si Armando sa pagmamaneho, papunta sa susunod na lugar. Pagkatapos ng isa pang oras, natagpuan niya ang isa pang bayan, mas tahimik at mas simple. Habang naglalakad siya sa isang merkado, tumawag si Atchongi.
Cardo. Sir, may natanggap po kaming litrato mula sa aming tao. Ipinadala ni Atty. Cardo ang litrato sa cellphone ni Armando. Isang malabong litrato. Sa litrato, si Celeste. Nakaupo siya sa tabi ng isang tindahan ng gulay, nakasuot ng simpleng damit. Halata na pumayat siya, ngunit ang kanyang mukha ay may kakaibang kapayapaan. Sa kanyang bisig, dalawang maliliit na sanggol. Nakatitig siya sa mga bata, ang mga mata niya ay maihalong pagmamahal, pag-asa, at kapayapaan. Nakita ni Armando ang lahat. Ang pagmamahal, ang pag-asa, ang kapayapaan. Sa litratong iyon, wala siyang nakitang takot. Walang desperasyon. Ang nakita niya ay isang babaeng handang magsakripisyo para sa kanyang mga anak. At bigla, napagtanto niya, hindi siya tumakas para sa pera. Tumakas siya para sa mga anak niya. Ang mahabang biyahe patungo sa probinsya ay isang pagsubok para kay Armando. Ang smooth na highway ay napalitan ng mabato at lubak-lubak na kalsada. Ang air-conditioned na kotse niya ay parang oven dahil sa init. Ang tanawin ng mga skyscraper at neon signs ay pinalitan ng luntyan ng mga bundok at malawak na mga palayan. Sa bawat kilometro na nilalakbay niya, mas lalong nalalayo siya sa kanyang mundo at mas lalo siyang lumalapit sa mundo ni Celeste. Ang kanyang suite ay nakakainit at nakakabigla sa kanya. Wala siyang nakikitang cafe na pwedeng upuan para magpalamig. Ang mga tao ay nakangiti, nagkakamustahan sa bawat isa na tila matagal na silang magkakilala. Hindi niya ito maintindihan. Sa mundo niya, ang lahat ay mailayunin. Walang oras para sa ganyan. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagkaasiwa, may isang bagay na nagtulak sa kanya, ang litrato ni Celeste. Ang kanyang mukha na may ngiti, na may kapayapaan, habang yakap ang mga anak niya. Hindi niya ito maintindihan. Bakit? May pera na siya. Ang nanay niya ay ligtas. Bakit niya pinili ang kahirapan na ito? Sa wakas, natagpuan niya ang maliit na barangay na tinutukoy ni Atty. Cardo. Ito ay isang tahimik na lugar, malayo sa ingay ng lungsod. Ang bawat bahay ay gawa sa kawayan na may simpleng disenyo. Sinundan niya ang mga direksyon na ibinigay sa kanya. Narating niya ang isang maliit na bahay na may ilang tanim na gulay sa labas. Agad niyang nakilala ang bahay. Ito ang bahay ni Celeste. Nagpark siya sa malayo, sa isang lugar na hindi siya makikita. Nanood lang siya. Nakita niya si Celeste na papalabas ng bahay, may suot na simpleng duster. Halos hindi niya ito makilala. Ang dating babaeng balisa at tahimik sa opisina niya ay napalitan ng isang babaeng may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Sa kanyang likod, may dalawang maliliit na sanggol na nakahiga sa duyan, at ang kanilang mga iyak ay nagbigay ng buhay sa buong lugar. Nakita niya si Celeste na nagmamadali, abala. Kinakausap niya ang mga kapitbahay na nag-aalok sa kanya ng tulong. Siya, na dati isang estranghero sa kanyang mundo, ay ngayon ay isang kaibigan. Ang mga bata, na dati isang proyektong may kontrata, ay ngayon ay mga taong nagbibigay ng buhay sa buong lugar. Naalala niya ang kanyang sarili. Sa kanyang mundo, ang lahat ay may presyo. Ang mga kaibigan ay may halaga sa negosyo. Ang mga serbisyo ay may bayad. Ang pagmamahal ay isang transaksyon. Ngunit dito, ang pagtulong ay walang kapalit. Ang ngiti ay walang presyo. Isang hapon, nakita niya si Celeste na naglalakad papunta sa ilog, may dala-dalang malaking basket. Sinundan niya ito ng palihim. Nakita niya si Celeste na naglalaba, ang mga bata ay nakaupo sa tabi, naglalaro sa buhangin. Napansin niya ang pag-aalaga ni Celeste. Kahit na nahihirapan, hindi niya ipinakita ang pagkabigo. Sa bawat paghawak niya sa kamay ng mga bata, sa bawat pagngiti, mayroong kakaibang init sa kanyang puso. Naramdaman ni Armando ang isang bagay na kailanman ay hindi niya naramdaman. Paghanga. Ang babaeng ito, na dati isang desperadong babae na sumang-ayon sa kanyang kontrata, ay ngayon ay isang superhero para sa kanya. Ang kanyang pagiging ina ay isang obra maestra. Ang kanyang pagmamahal ay hindi nagkakahalaga ng pera. Ang kanyang pagmamahal ay isang regalo. Ito ang dahilan kung bakit siya tumakas. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal. Sa gabi, pagkatapos kumain, umupo si Armando sa labas ng kanyang inupahang bahay. Tahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig.
Hindi tulad sa lungsod, kung saan ang ingay ng mga kotse at sirena ay laging naroroon. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang boses ni Celeste. Nasa loob ito ng bahay, kumakanta ng isang malumanay na lullaby para sa mga bata. Ang boses nito ay hindi perpekto. Hindi ito isang pop star. Ngunit ang boses nito ay puno ng emosyon. Ang bawat salita ay may pagmamahal. Anak ko, matulog ka na, ang buwan ay naghihintay, ang mga bituin ay nagkukwentuhan, ang bukas ay puno ng saya. Narinig niya ang boses nito at biglang bumalik sa kanyang isip ang alaala. Ang kanyang ina. Ang kanyang ina ay hindi kumanta sa kanya. Ang kanyang ina ay abala sa mga charity events, sa mga parties, at sa mga business meetings. Ang kanyang ina ay laging may mga tao sa paligid niya, ngunit hindi niya naramdaman ang pagmamahal. Ang kanyang ina ay mayaman, ngunit ang kanyang pagmamahal ay tila isang bagay na hindi niya kayang ibigay. Ang boses ni Celeste ay nagbigay sa kanya ng isang bagay na kailanman ay hindi niya naranasan, ang pagmamahal ng isang ina. At sa sandaling iyon, naiintindihan niya. Ang pera ay hindi magbibigay sa kanya ng pagmamahal. Ang mga kontrata ay hindi magbibigay sa kanya ng pamilya. Ang tanging magbibigay nito ay ang sarili niya. Napatingin siya sa bahay ni Celeste at biglang nakita niya ang isang anino na lumalabas. Si Celeste. Nakatingin ito sa labas at nakita siya. Nanigas si Armando. Hinila niya ang kanyang kamay, ngunit huli na. Ang mga mata niya ay nagkatagpo. Si Celeste, na dati balisa at takot, ay ngayon ay may pag-aalala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig, ngunit ang kanyang boses ay matigas. Anong ginagawa mo dito? Nalaglag ang mga balde sa kamay ni Celeste. Ang tunog ng plastik na tumama sa lupa ay parang putok ng baril sa tahimik na gabi. Nanigas siya, ang mga mata niya ay nakakandado sa taong nakatayo ilang metro lang ang layo sa kanya. Si Armando. Anong ginagawa niya dito? Paano niya nahanap ang tahimik na kanlungan na pinili niya para sa kanyang mga anak? Biglang sumikip ang kanyang dibdib, ang pakiramdam ng takot ay bumalik, mas matindi pa kaysa sa nararamdaman niya noong nasa ospital siya. Nakatingin siya sa mukha ni Armando, na ngayon ay hindi na malamig, ngunit mayroong kakaibang pagdaramdam. Ang kanyang isip ay walang humpay sa pag-iisip, kukunin niya ba ang mga anak ko? Iyan ba ang dahilan kung bakit siya naririto? Dahan-dahan siyang lumapit, ang bawat hakbang ay may bahid ng pagdududa. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. Tumayo si Armando, walang masabi. Celeste, naghahanap ako sa iyo. Para saan? Para kunin ang mga anak ko, matalim na tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig, handang makipaglaban. Gagawin mo ba iyan? Kukunin mo sila sa akin dahil sa kontrata na iyon? Sabi ko sa iyo, hindi ko kaya. Hindi, sabi ni Armando, ang boses ay mahina, parang may pilit na sumasakal sa kanyang lalamunan. Hindi ako pumunta dito para gawin iyon. Nagpunta ako dito para maintindihan ka. Ngunit ang mga salita ni Armando ay hindi nakakumbinsi sa kanya. Ang kanyang isip ay naglalagay ng mga larawan ng kanyang mga anak sa kanyang isipan. Ang kanilang mga mukha na may ngiti, ang kanilang mga tawa. Hindi niya kayang mawala sila. Hindi mo naiintindihan, sabi niya, ang kanyang mga mata ay lumuluha. Kahit pa mayaman ka, kahit pa makapangyarihan ka, hindi mo naiintindihan ang pagmamahal ng isang ina. Hindi sila isang proyektong pwedeng bilhin. Sila ay bahagi ko. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nagsimulang umiyak ang isa sa mga bata. Si Armando ay nagulat. Si Celeste ay tumakbo sa loob ng bahay at nakita ang isang bata na umiiyak sa duyan. Kinuha niya ito at niyakap ng mahigpit. Ang kanyang mundo ay lumiliit at ang tanging mahalaga ay ang anak niya. "Ele, anak," bulong niya. "Nandito si nanay." "Nandito lang ako." Bumalik si Armando sa kanyang tabi. Nakita niya ang pag-aalaga ni Celeste. Ang pagmamahal sa kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, napagtanto niya na ang pera ay hindi magbibigay sa kanya ng pagmamahal. Ang mga kontrata ay hindi magbibigay sa kanya ng pamilya. "Celeste, makinig ka sa akin," sabi niya, ang boses ay mas malambing na ngayon. "Hindi ko sila kukunin. Gusto ko lang na maging parte ako ng buhay nila." Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number.
Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot pa rin. Hello? Celeste, makinig ka, isang boses ng babae ang narinig niya, parang may bulong. Mag-ingat ka. Mayroon siyang mas malalim na dahilan kung bakit niya kinuha ang mga anak mo. Hindi lang siya. Ang pamilya niya. Lalo na ang tiyahin niya. Si Doña Elena. Nanigas si Celeste. Anong sinasabi ng boses na iyon? Doña Elena. Hindi mo siya dapat pagkatiwalaan, patuloy ng boses. Mayroon siyang mga plano. Masamang plano. Mag-ingat ka. Bago pa siya makasagot, pinutol ang tawag. Nanginginig ang kamay niya at ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Armando na nagtataka kung ano ang nangyayari. Sino yun? Tanong ni Armando. Hindi siya sumagot. Ang kanyang isip ay naglalagay ng mga piraso ng puzzle. Kung ang sinabi ng boses ay totoo, kung si Armando ay may mga masamang plano, bakit niya sinabi na hindi niya kukunin ang mga bata? Kung ang pamilya niya ay may masamang plano, bakit siya naririto at naghahanap sa kanya? Tiningnan niya ang mukha ni Armando. Ang kanyang mukha ay hindi na malamig, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ngunit ang kanyang mga salita ay tumutukoy sa ipamilya niya. Doña Elena. Ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon? Mayroon bang mas malalim na dahilan kung bakit siya naririto? Ang kanyang takot ay hindi na lang sa kanya, kundi sa isang taong hindi niya kilala. Ang mga araw ni Armando sa probinsya ay isang kakaibang bangungot na may kasamang magandang panaginip. Pagkatapos ng gabi kung saan sila nagkaharap ni Celeste, hindi na siya umalis. Sa halip, sinikap niyang mag-adjust sa bagong mundo. Sa araw, pinapanood niya si Celeste na alagaan ang mga bata. Sa gabi, nagmamanman siya, tila isang gwardiya na nagbabantay sa mga mahalagang bagay. Ang kanyang mundo ay lumiliit, mula sa malawak na imperyo hanggang sa apat na sulok ng isang simpleng bahay. Hindi siya sanay sa pag-aalaga ng bata. Sa kanyang mundo, mayroon kang mga yaya, mga nurse, mga doktor. Ngunit dito, si Celeste lang ang nag-aalaga. At sa kanyang pagtingin sa kanya, nakita niya ang isang bagay na hindi niya kailanman nakita sa kanyang sarili. Pagmamahal. Isang hapon, habang nag-aalaga si Celeste sa mga bata, pinayagan niya si Armando na hawakan ang isa sa kanila. Ang maliit na bata ay nakahiga sa kanyang mga bisig, ang kanyang ulo ay nakatungo sa kanyang balikat. Nanginginig ang kamay ni Armando, ngunit naramdaman niya ang init ng katawan ng bata. Ang kanyang munting kamay ay humawak sa kanyang daliri. Ang sandaling iyon ay nagbago ng lahat. Ang kanyang puso, na dati malamig na bato, ay biglang bumigay. Ito ay hindi tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa pamilya. Ayos ka lang ba? Tanong ni Celeste, ang boses ay maihalong pag-aalala. Hindi mo kailangang gawin iyan kung ayaw mo. Umiling si Armando, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa bata. Hindi. Gusto ko. Ngunit sa gitna ng lahat ng pag-asa at pagmamahal, mayroon pa ring isang buto ng pagdududa na unti-unting lumalaki sa kanyang isipan. Ang tawag sa telepono. Ang mga salita ni Doña Elena. Lahat ng ito ay bumalik. Isang araw, habang pinapalitan niya ang diaper ng isa sa mga bata, napansin niya ang isang kakaibang birthmark sa gilid ng braso nito. Isang maliit na marka na parang isang bilog na may kakaibang hugis. Biglang bumalik sa kanyang isip ang alaala. Ang kanyang lolo, ang ama ni Doña Elena, ay may ganoong markang parehong-pareho. Nanigas si Armando. Impossible. Isang pagkataon lang. Ngunit sa kanyang mundo, walang pagkataon. Ang lahat ay may layunin. Ang lahat ay may koneksyon. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang mga salita ni Doña Elena. Ang pagdududa niya kay Celeste. Ang Tea Project. Ang lahat. Lahat ba ng ito ay bahagi ng mas malaking plano? Tumayo siya, ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ngayon, sinubukan niyang maging normal, ngunit ang kanyang isipan ay abala sa pag-iisip. Kinagabihan, habang tulog ang lahat, tinawagan niya si Atty. Cardo. Cardo, kailangan ko ng pabor. Kailangan ko ng test. Senate test. Para saan, sir? Hindi mahalaga, matigas na sagot niya. Kailangan kong malaman. Kumuha ako ng mga sample.
Ipadadala ko sa iyo. Kailangan mong dalhin ito sa pinaka-private at pinaka-maaasahang laboratorio na kilala mo. Hindi na siya nag-alinlangan. Kailangan niyang malaman. Kung mayroon mang masamang plano ang kanyang tiyahin, hindi niya ito hahayaan. Hindi niya hahayaang magamit ang kanyang mga anak. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Celeste ang kakaibang pagbabago sa pag-ugali ni Armando. Ang kanyang pag-aalaga ay mas naging seryoso. Ang kanyang mukha ay mayroong pag-aalala. Ngunit mayroon pa ring isang bagay na kulang. Hindi na siya malamig, ngunit mayroong isang bagay na tila nagtatago sa kanyang mga mata. Ayos ka lang ba? Tanong niya habang nag-aalala. May problema ba? Wala, sagot ni Armando, ang boses ay hindi tumitingin sa kanya. Basta sinisigurado ko lang na magiging maayos ang lahat. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng isang kakaibang pakiramdam sa puso ni Celeste. Ang kanyang pagiging maingat ay hindi na tungkol sa pagmamay-ari, kundi tungkol sa pagprotekta. Ngunit sino ang pinoprotektahan niya? At sino ang kinatatakutan niya? Isang hapon, habang naglalaro siya sa labas ng bahay, kasama ang mga bata, tumunog ang telepono ni Armando. Nakita niya ang pangalan sa screen. Attorney Cardo. Sir, narito na po ang resulta. Nanginginig ang kamay ni Armando. Ang sandaling iyon ay parang isang pelikula na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang lahat ng mga hinala, ang mga tanong, ang mga alaala. Lahat ng ito ay magkakaroon ng sagot. Ang sandali ay dahan-dahang lumipas, tila isang mahabang panaginip na ayaw matapos. Ang telepono ni Armando ay nasa kanyang tenga at ang boses ni Atty. Cardo sa kabilang linya ay parang bumulong sa kanya. Sir, narito na po ang resulta. Ipapadala ko po sa email ninyo ngayon. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Isang halo-halong emosyon ang bumalot sa kanya, pag-asa, takot at pagdududa. Tumango siya at pinatay ang tawag. Tumakbo siya pabalik sa inupahang bahay, ang kanyang isip ay abala sa pag-iisip. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Nang makarating siya sa loob, nakita niya si Celeste na nag-aalaga sa mga bata. Ang kanyang mukha ay may kakaibang kapayapaan na hindi niya kailanman nakita. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang kanyang mga kamay ay malambot at maingat. Pinikit ni Armando ang kanyang mga mata. Hindi. Hindi ito maaaring maging totoo. Ang birthmark. Ang mga salita ni Doña Elena. Ang lahat ng ito ay dapat na isang pagkataon lang. Ngunit ang katotohanan ay hindi naghihintay. Isang tunog ang narinig niya mula sa kanyang cellphone. Ang email. Binuksan niya ito at nakita ang isang e-file. Binuksan niya ito at ang kanyang hininga ay huminto. Ang mga salitang nakasulat sa itaas ay malinaw, ZD Paternity Test Result. Binasa niya ang mga resulta. Ang pangalan niya at ang pangalan ng dalawang bata. Una, Armando Hidalgo at baby resulta. Ang posibilidad ng ama ay 99.9%. Pangalawa, Armando Hidalgo at baby B resulta. Ang posibilidad ng ama ay 0%. Nalaglag ang telepono sa kanyang kamay. Ang tunog ng telepono na tumama sa sahig ay parang dagundong sa kanyang tainga. Ang kanyang buong mundo ay bumagsak. Hindi siya. Hindi niya ito anak. Kung hindi siya, sino? Biglang bumalik sa kanyang isip ang birthmark. Ang birthmark na parang hugis bilog. Ang birthmark na pareho sa kanyang lolo, ang ama ni Doña Elena. Ang lahat ay parang isang pelikula na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang lahat ng kanyang hinala, ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang takot, ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Naalala niya ang mga salita ni Doña Elena, hindi mo kilala ang babaeng iyan. Desperado ang babaeng iyan. Ang mga kontrata, Arman, ay papel lamang. Ang mga salita ay parang matatalim na kutsilyo na sumasaksak sa kanyang puso. Ang lahat ng kanyang pagdududa kay Celeste ay hindi dahil sa kanya. Ito ay dahil kay Doña Elena. Ang tawag sa telepono. Ang babaeng nagbabala sa kanya tungkol sa ipamilya. Ang taong nasa likod nito ay mas malapit sa kanya kaysa sa inaakala niya. Ang taong iyon ay hindi si Celeste. Ito ay si Doña Elena. Nanginginig ang kanyang katawan. Naramdaman niya ang matinding galit. Ang galit sa kanyang sarili. Ang galit sa pagiging bulag niya.
Ang galit sa pagiging tanga niya. Ang galit sa pagiging biktima niya. Ang lahat ng ito ay isang malaking laro. Ang T-proyekto, ang kontrata, ang pagiging desperado ni Celeste. Ang lahat ng ito ay bahagi ng mas malalim na plano. Biglang bumalik sa kanyang isip ang kanyang ina. Ang kanyang ina na namatay sa isang misteryosong aksidente. Ang kanyang ina na laging may takot sa mga mata kapag kasama niya si Doña Elena. Ang kanyang ina na laging sinasabi na mag-ingat siya sa mga taong malapit sa iyo. Ang lahat ng ito ay parang isang piraso ng puzzle na biglang nagkasama-sama. Tumingin siya kay Celeste. Nakangiti ito habang pinapalitan ang diaper ng isang bata. Napaka-inosente. Napakalinis. Ang kanyang isip ay naglagay ng isang tanong, alam ba niya ang lahat ng ito? Celeste, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan nating mag-usap. Nagulat si Celeste. Ang kanyang ngiti ay biglang nawala. Bakit? May problema ba? Hindi siya sumagot. Kinuha niya ang cellphone niya at pinindot ang numero ni Doña Elena. Hello, Arman. Kumusta na ang paghahanap mo? Ang boses ni Doña Elena ay maihalong pag-aalala, ngunit may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Wala. Wala akong hinahanap, matigas na sabi ni Armando, ang kanyang boses ay malamig, parang yelo. Nahanap ko na ang lahat ng kailangan ko. Ang katotohanan. Pinutol niya ang tawag. Tumalikod siya at nakita ang isang litrato ng kambal sa lamesa. Kinuha niya ito at tinitigan. Ang kanilang mga mukha ay pareho, ngunit ang kanilang mga puso ay magkaiba. Ang isa ay sa kanya. Ang isa ay sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig, ang kanyang mukha ay parang bato. Ibinulong niya ang isang pangako. Elena, hindi ko hahayaang sirain mo ang pamilya na ito. Hindi ko hahayaang sirain mo ang mga anak ko. Tapos na ang laro mo. Nanatiling nakatayo si Celeste, ang puso niya ay mabilis na tumitibok. Ang mga salita ni Armando ay umalinggaw sa kanyang isipan, kailangan nating mag-usap. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay nanlalamig, hindi tulad ng dati. Biglang bumalik sa kanyang isip ang tawag sa telepono. Ang babaeng nagbabala sa kanya tungkol sa ipamilya. Si Doña Elena. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ano ang pag-uusapan natin, Armando? Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Kukunin mo na ba sila? Iyon ba ang dahilan kung bakit ka naririto? Hindi, Celeste. Hindi iyon, sabi ni Armando, ang boses ay mas malambing ngayon, parang pilit niyang pinipigilan ang isang bagay. Kailangan mong makinig sa akin. Mayroon akong natuklasan na napakahalaga. Hindi ito tungkol sa atin. Ito ay tungkol sa mga bata. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nagsimulang umiyak ang isa sa mga bata. Si Celeste ay tumakbo sa loob ng bahay, kinuha ang bata at niyakap ito ng mahigpit. Ele, anak, bulong niya. Nandito si nanay. Bumalik si Armando sa kanyang tabi. Hindi na siya malamig. Sa halip, ang kanyang mukha ay mayroong pag-aalala, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdaramdam. Pwede mo bang basahin ito, sabi niya, at iniabot ang kanyang cellphone. Nag-alinlangan si Celeste. Ngunit ang pagdaramdam sa mukha ni Armando ay nagpabago ng kanyang isip. Kinuha niya ang cellphone at binasa ang isang e-file. Sir, paternity test result. Binasa niya ang mga resulta. Ang kanyang hininga ay huminto. Armando Hidalgo at baby resulta, ang posibilidad ng ama ay 79.7%. Armando Hidalgo at baby B, resulta, ang posibilidad ng ama ay 0%. Nalaglag ang telepono sa kanyang kamay. Ang kanyang buong mundo ay bumagsak. Ang kanyang isip ay walang humpay sa pag-iisip. Hindi niya maintindihan. Paano? Bakit? Ito ay imposible, bulong niya, ang kanyang mga mata ay lumuluha. Ito ay kambal. Parehong-pareho sila. Alam ko, sabi ni Armando, ang kanyang boses ay mahina. Ngunit ang birthmark sa balikat ng isa sa kanila. Ang birthmark na iyon ay mayroon sa pamilya ng aking lolo. Ang ibig sabihin nito, mayroong ibang ama. Ang mga salita ni Armando ay parang matatalim na kutsilyo na sumasaksak sa kanyang puso. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang takot,
ang lahat ng kanyang hinala ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang Tea Project. Ang kontrata. Ang lahat ng ito ay isang malaking laro. Sino? Sino ang ama? Nanginginig na tanong niya. Hindi ko alam, sagot ni Armando, ang kanyang mukha ay seryoso. Ngunit alam ko kung sino ang nasa likod nito. Si Doña Elena. Ang aking tiyahin. Nanigas si Celeste. Ang tawag sa telepono. Ang babaeng nagbabala sa kanya. Hindi mo siya dapat pagkatiwalaan. Mayroon siyang mga plano. Masamang plano. Mag-ingat ka. Ang lahat ng ito ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Napaatras siya. Ang kanyang buong mundo ay nagdilim. Ang kanyang pag-ibig sa mga anak niya, ang kanyang pangarap na magkaroon ng simpleng buhay, ay ngayon ay nasa panganib. Ano ang gagawin natin? Tanong niya, ang kanyang boses ay parang bumulong. Kukunin niya ba sila? Gagawin niya ba ang lahat? Huminga si Armando ng malalim. Gagawin niya ang lahat. Ang isang ito, at itinuro niya ang bata na nasa kanyang bisig, ay ang tunay na tagapagmana ng kanyang pamilya. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang isa ay may birthmark. At ang birthmark na iyon ay nagpapakita na siya ay bahagi ng pamilya ng aking lolo. At ano ang ibig sabihin nito sa atin? Tanong ni Celeste. Ang ibig sabihin nito, Celeste, ay kailangan nating magkaisa, sabi ni Armando, ang kanyang mga mata ay nanlalamig, ngunit ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Hindi na ito tungkol sa kontrata. Hindi na ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa atin. Sa pamilya natin. Kailangan nating tumakas. Ngayon, ang kanyang mga salita ay nagbigay ng isang kakaibang lakas sa puso ni Celeste. Hindi siya nag-iisa. Si Armando, ang lalaking kailanman ay hindi niya inakala na magiging kasama niya, ay ngayon ay kanyang kaalyado. Saan tayo pupunta? Tanong niya habang nag-aayos ng mga gamit. Sa isang lugar na walang makakahanap sa atin, sagot ni Armando, ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Sa isang lugar na hindi niya maiisip. Hindi na tayo babalik sa lungsod. Hindi na tayo babalik sa mundo niya. Ang dalawa ay tumakbo. Hawak-hawak ang mga anak. Hawak-hawak ang kanilang kinabukasan. Ang lahat ng kanilang mga pangarap ay nagbago. Ang kanilang dating mga buhay ay natapos. Ngayon, ang tanging mahalaga ay ang kanilang pagtakas. Ang kanilang pagtatago. Ang kanilang bagong buhay. Ang gabi ay walang saksi. Tanging ang liwanag ng buwan at ang mga bituin ang nagsilbing gabay sa kanilang pagtakas. Walang plano, walang tiyak na destinasyon, tanging ang pagnanais na makalayo sa kamay ng isang mapanganib na anino na nagkukubli sa likod ng malaking kapangyarihan. Si Armando, na dating tagapamahala ng isang imperyo, ay ngayon ay isa lamang tumatakas na ama. Si Celeste, na dati takot at walang kalaban-laban, ay ngayon ay isang ina na may matinding tapang. Nasa likod sila ng lumang pick-up truck na nirenta ni Armando, kasama ang ilang mahahalagang gamit at ang 2 sanggol na natutulog sa loob ng isang malaking basket. Ang bawat lubak sa kalsada ay nagpapagalaw sa truck, at sa bawat paggalaw, hinahawakan ni Celeste ang mga bata, pilit na pinapanatili silang ligtas. Si Armando, na nasa manibela, ay hindi nagsasalita. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Alam niyang sa bawat kilometro na tinatakbo niya, mas lalo siyang lumalayo sa kanyang dating buhay. Ngunit hindi siya natatakot. Ang tanging nararamdaman niya ay ang responsibilidad na protektahan ang pamilya niya. Sa isang pagkakataon, habang nasa kalagitnaan sila ng gubat, huminto ang pick-up truck. Pinatay ni Armando ang makina. Lumabas siya at lumapit kay Celeste. Hinawakan niya ang kamay nito. Ayos ka lang ba? Tanong niya, ang boses ay mahina. Gagawin natin ito. Magkakasama tayo. Natatakot ako, Armando, bulong ni Celeste, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Paano kung hindi tayo makatakas? Hindi, sabi ni Armando, ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi tayo susuko. Gagawin natin ang lahat. Para sa kanila. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng isang kakaibang lakas sa puso ni Celeste. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Ang lalaking kailanman ay hindi niya inakala na magiging kasama niya, ay ngayon ay kanyang kaalyado.
Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Sa madaling araw, nang nagsisimula ng sumikat ang araw, natagpuan nila ang isang maliit na bayan sa isang liblib na lugar. Ang mga tao ay mabait, simple, at malayo sa mundo ni Armando. Doon, natagpuan nila ang isang maliit na bahay na may isang bakod. Dito tayo magtatago, sabi ni Armando, ang kanyang mukha ay mayroong pag-asa. Ito ang ating bagong buhay. Pumasok sila sa loob ng bahay. Ang bahay ay maliit, ngunit malinis. Ang mga gamit ay simple, ngunit mayroon itong lahat ng kailangan nila. Ang mga bata, nagising na ngayon, ay tumitingin sa paligid, ang kanilang mga mata ay malaki at nagtataka. Umupo si Celeste sa sahig at niyakap ang mga bata. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Sa gitna ng lahat ng takot at pagdududa, mayroong isang bagay na nagtulak sa kanya, ang pagmamahal sa kanyang mga anak. At ang pagmamahal na iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Celeste, sabi ni Armando, ang kanyang boses ay malambing. Kailangan nating mag-usap. Tumango si Celeste. Ang oras ay dumating na. Ang oras para sa katotohanan. Ang kontrata, sabi ni Armando, ay isang malaking laro. Hindi ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol kay Doña Elena. Ang aking tiyahin. Ang test ay nagpakita na ang isa sa mga bata ay anak ko. Ngunit ang isa ay hindi. Nanigas si Celeste. Paano iyan? Ang ama ng isa sa mga bata ay ang aking lolo. Ang ama ni Doña Elena. Mayroon siyang birthmark na parang hugis bilog. Ang birthmark na iyon ay nasa balikat ng isa sa mga bata. Ang ibig sabihin nito, mayroon siyang mas malalim na plano. Ang mga salita ni Armando ay umalinggaw sa kanyang isipan. Ang tawag sa telepono. Ang babaeng nagbabala sa kanya. Hindi mo siya dapat pagkatiwalaan. Mayroon siyang mga plano. Masamang plano. Mag-ingat ka. Ang lahat ng ito ay biglang nagkaroon ng kahulugan. At ano ang plano niya? Tanong ni Celeste, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko alam, sagot ni Armando, ang kanyang mukha ay seryoso. Ngunit alam ko na ang kanyang plano ay hindi maganda. Kailangan nating magtago. Kailangan nating protektahan ang mga bata. Tumayo si Celeste at niyakap niya si Armando. Ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Ang lahat ng kanyang takot, ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang hinala ay biglang naglaho. Sa harap niya, hindi siya isang negosyante. Siya ay isang ama na handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Salamat, bulong niya. Salamat sa pagiging kasama ko. Niyakap din siya ni Armando. Hindi ako aalis. Hinding-hindi. Sa maliit na bahay, sa isang liblib na bayan, ang dalawang puso ay nagkasama. Ang kanilang mga buhay ay nagbago. Ang kanilang dating mga pangarap ay natapos. Ngunit ang kanilang bagong buhay ay nagsisimula na. Ang kanilang pamilya ay nagsisimula na. Sa malawak at marangyang silid-tulugan ni Doña Elena, ang katahimikan ay nabasag ng matinding galit. Ang mga pader ay napinturahan ng gintong kulay, ang mga kortina ay gawa sa mamahaling tela, at ang bawat piraso ng muebles ay nagpapakita ng kanyang yaman at kapangyarihan. Ngunit ang lahat ng ito ay walang saysay sa kanya. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa telepono, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Anong ibig mong sabihin na nawawala sila, Cardo? Sigaw ni Doña Elena sa kabilang linya. Ang kanyang boses, na dati parang musika, ay ngayon ay parang isang matalim na kutsilyo. Ikaw ang hinir ko para bantayan sila. Ikaw ang nagbabantay sa proyekto na iyon. At ngayon, sasabihin mo sa akin na tumakas sila? Pasensya na po, Doña Elena, sabi ni Atty. Cardo, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi po namin alam kung paano sila nakatakas. Walang kifi sa lugar na iyon. Hindi po namin alam kung saan sila nagpunta. Hindi mo alam, sabi ni Doña Elena, ang kanyang boses ay mas malamig kaysa sa yelo. Ikaw, Cardo, ay isang abogado ng Hidalgo Empire. Hindi ka pwedeng magsabi ng hindi ko alam. Hanapin mo sila. Ngayon, gawin mo ang lahat ng makakaya mo. Kunin mo sila sa akin. Pinuto ni Doña Elena ang tawag at binato ang telepono sa dingding. Ang telepono ay nabasag at ang mga piraso ay lumipad sa lahat ng direksyon.
Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Ang kanyang plano, na inilatag niya sa loob ng maraming taon, ay ngayon ay nasa panganib. Pinatawag niya si Marco, ang pinuno ng kanyang security team. Si Marco, na dating sundalo, ay isang matigas at walang awa na tao. Siya ay tapat kay Doña Elena, at alam niyang gagawin niya ang lahat ng kanyang utos. Marco, sabi ni Doña Elena, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit mayroong kakaibang lamig sa kanyang mga mata. Nawawala si Armando. At nawawala rin ang babaeng iyon. At ang mga bata. Masusunod, Doña Elena, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay parang isang robot. Gagawin namin ang lahat. Hindi. Hindi lang gagawin namin ang lahat, sabi ni Doña Elena, ang kanyang boses ay mas malambing ngayon. Ito, Marco, ay isang misyon na mas mahalaga kaysa sa lahat. Ang mga batang iyon ay ang susi sa hinaharap ng Hidalgo Empire. Ang Hidalgo Empire ay dapat na nasa kamay ng tamang tao. At hindi iyon si Armando. Bakit, Doña Elena, tanong ni Marco. Dahil ang isa sa kanila ay ang tunay na tagapagmana. Ang isa ay may birthmark na nagpapakita na siya ay bahagi ng pamilya ng aking lolo. Ang isa ay ang tunay na tagapagmana ng Hidalgo Empire. At hindi ko hahayaang mapunta iyon sa kamay ng isang taang tulad ni Armando. Masusunod, Doña Elena, sabi ni Marco. Gagawin namin ang lahat para mahanap sila. Gagawin namin ang lahat para maibalik sila sa inyo. Magaling, sabi ni Doña Elena. Huwag kang mag-alala sa pera. Gamitin mo ang lahat ng resources na kailangan mo. Kumuha ka ng private investigators. Kumuha ka ng mga tao sa pulisya. Kumuha ka ng mga tao sa gobyerno. Gawin mo ang lahat ng kailangan mo. At sa sandaling mahanap mo sila, huwag mo silang saktan. Ibalik mo lang sila sa akin. Ngunit ang sinumang tumutulong sa kanila ay kailangang manahimik. Nang makalabas si Marco, umupo si Doña Elena sa kanyang malaking silya. Kinuha niya ang isang lumang larawan. Ang larawan ay nagpapakita ng kanyang lolo at ng kanyang ama. Ang kanyang lolo, na may matikas na tindig, ay nakangiti. Ang kanyang ama, na bata pa, ay nakatayo sa tabi niya, ang kanyang mukha ay seryoso. Papa, bulong niya. Sabi mo, hindi pwedeng maging pinuno ang isang babae. Sabi mo, ang mga lalaki lang ang pwedeng maging pinuno. Ngunit ako, Papa, ay mas matalino kaysa sa lahat ng mga lalaking kilala mo. At ngayon, ipapakita ko sa iyo. Inilagay niya ang litrato sa lamesa. Tiningnan niya ito, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdaramdam. Ang anak ng aking lolo ay may birthmark. At ang birthmark na iyon ay nasa isa sa mga bata. Ang isa sa kanila ay ang tunay na tagapagmana. Ang isa ay ang magiging susunod na pinuno ng Hidalgo Empire. At ako ang magiging pinuno sa likod ng trono. Ang kanyang mga salita ay parang isang panalangin. Ang kanyang mukha ay may kakaibang kapayapaan, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlalamig, puno ng kapangyarihan. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng galit. Armando, anak, bulong niya. Ang laro ay nagsimula na. At ako ang magtatapos nito. Hindi mo sila kukunin sa akin. Hindi mo ako tatalunin. Hindi mo matatakasan ang kapangyarihan ng pamilya. Sa liblib na bahay sa probinsya, ang mga araw ay nagiging linggo at ang bawat umaga ay bagong hamon. Ang mga bagay na dati simple para kina Armando at Celeste ay ngayon ay may mas malalim na kahulugan. Ang bawat hapunan, ang bawat tawa ng mga bata, ang bawat sandali ng katahimikan ay tila regalo. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, naroon pa rin ang anino ng panganib. Para kay Celeste, ang pagbabago ni Armando ay isang himala. Ang dating malamig at negosyanteng lalaki ay ngayon ay isang mapagmahal na ama at kaagapay. Nakita niya ang bawat pagsisikap ni Armando na matuto sa buhay probinsya, ang paglalaban ng lampin, ang pagpapalit ng diapers, at ang pagpapatahan sa mga bata sa gitna ng gabi. Ang mga kamay na sanay humawak ng milyon-milyong kontrata ay ngayon ay sanay humawak ng maliliit na sanggol. Sa bawat gawa, mas lalong lumalalim ang kanyang pagmamahal para dito. Armando, pahinga ka naman, bulong ni Celeste isang gabi, habang nakita niya itong nakatulog sa tabi ng duyan. Ako na ang bahala sa kanila. Nagising si Armando, ang kanyang mga mata ay nanlalabo pa. Ngumiti siya, isang ngiti na ngayon lang niya nakita,
isang ngiting totoo at walang bahid ng pagpapanggap. Ayos lang ako, Celeste. Gusto ko silang alagaan. Sa gitna ng kanilang mga gawaing bahay, unti-unti nilang nakita ang bawat isa sa ibang liwanag. Hindi na sila ang mga estranghero na pinagbuklod ng isang kontrata. Sila ay naging magkatuwang. Nagsimula silang magbahagi ng mga kwento tungkol sa kanilang nakaraan, ang kanilang mga pangarap at ang kanilang mga takot. Isang hapon, habang abala sila sa paglalabas sa ilog, nagulat si Celeste nang marinig ang pag-iyak ng isa sa mga bata. Tumakbo siya at nakita niya si Armando na buhat ang isang sanggol, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Anong nangyari? Tanong niya. Nilagnat, sabi ni Armando, ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan natin siyang dalhin sa doktor. Ngayon, ang pinakamalapit na klinika ay may kalayuan at ang kalsada ay maputik dahil sa ulan. Ngunit hindi sila nag-alinlangan. Sumakay sila sa lumang pick-up truck at nagmamaneho ng mabilis. Sa daan, hinawakan ni Celeste ang kamay ni Armando. Ang kanilang mga mata ay nagkatagpo. Ang takot ay naroon, ngunit naroon din ang pagtitiwala. Nang makarating sila sa klinika, mabilis na inasikaso ng doktor ang bata. Matapos ang ilang oras, lumabas ang doktor, ang kanyang mukha ay may ngiti. Ayos na ang bata. Kailangan lang niya ng gamot at pahinga. Nakahinga sila ng maluwag. Niyakap ni Celeste si Armando. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanilang pinagdaanan ay parang nawala. Ang tanging mahalaga ay ang kanilang mga anak. At ang pagmamahal na ngayon ay nagbubuklod sa kanila. Sa kanilang pagbabalik sa bahay, naging mas maingat sila. Alam nilang ang bawat paglabas ay may panganib. Ang bawat tao na nakikita nila ay maaaring tauhan ni Doña Elena. Ang kanilang buhay ay hindi na kasing simple ng dati. Isang gabi, habang nag-aalmusal sila, narinig nila ang tunog ng isang sasakyan na humihinto sa labas. Nagkatinginan sila. Nagulat sila. Walang sinumang nakakaalam kung nasaan sila. Dahan-dahan, lumapit si Armando sa bintana. Sumilip siya. At ang kanyang hininga ay huminto. Isang itim na van ang nakaparada sa labas. At sa tabi nito, nakatayo si Marco, ang pinuno ng security team ni Doña Elena. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bahay. Armando, bulong ni Celeste, ang kanyang boses ay nanginginig. Nahanap nila tayo. Mabilis na kinuha ni Armando ang kanyang baril, na itinago niya sa ilalim ng kutson. Kailangan nating umalis. Ngayon, ang kanilang tahimik na kanlungan ay biglang naging isang bitag. Ang kanilang bagong buhay ay biglang naglaho. Ang panganib ay narito na. At sa sandaling iyon, alam nila na hindi na sila makakatakas. Ang kanilang laban ay nagsisimula pa lang. At dito nagtatapos ang kwento ni na Armando at Celeste, isang paglalakbay na puno ng pagsubok, pagmamahal at katotohanan. Sa bawat pahina, sa bawat kabanata, kasama ko kayong bumuo ng mundo ni na Armando at Celeste. Mula sa pinakamadilim na sandali ng pagkabigo hanggang sa pinakamaliwanag na pag-asa ng bagong simula, bawat salita ay isinulat ng may buong puso. Isang malaking pasasalamat ang aking inihahandog sa inyo, mga minamahal kong mambabasa, sa paglaan ng inyong oras at damdamin sa kwentong ito. Bilang inyong manunulat, ako mismo ay naluha, ngumiti at nanabik sa bawat pagbabago sa kanilang buhay. Nais kong ipaabot sa inyo ang mga aral na bumalot sa kanilang paglalakbay, na ang pagmamahal ay may kakayahang bumago ng puso, na ang pagpapatawad ay nagbibigay ng kapayapaan, at nasa kabila ng pinakamadilim na ulap, laging may pag-asa na sumisikat. Sana, sa bawat piraso ng kanilang kwento, ay nakahanap din kayo ng bahagi ng inyong sarili, ng inyong mga pangarap at ng inyong mga paniniwala. Ang kwento ng kapalaran ay hindi lamang tungkol sa dalawang taong pinagtagpo ng tadhana, kundi tungkol din sa kapangyarihan ng pamilya, ng pagtitiwala, at ng pagharap sa mga lihim na nakabaon. Naway naramdaman ninyo ang init ng pagmamahal na aking sinubukang ibuhos sa bawat linya. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagiging bahagi ng pamilya ng kwento ng kapalaran. Umaasa akong nakapulot kayo ng inspirasyon at aliw. Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin. Ang inyong boses ay mahalaga sa akin. Lubos na gumagalang. Kwento ng kapalaran.